Napansin niyo ba ang bill niyo sa kuryente? Baka may nakatagong singil dyan na hindi mo alam. At konektado pala to sa mga proyektong pang-enerhiya na hindi natuloy. Ating alamin kung paano ito nangyari at sino talaga ang pumapasa ng gastos? 400 piso. Yan ang tinatayang dagdag na binabayaran ng bawat pamilyang Pilipino sa kuryente kada buwan. Hindi yan nakasulat sa resibo mo, pero siguradong ramdam na ramdam ng bulsa mo. So, saan nga ba nanggagaling itong hidden charge na to? Ano ang kwento sa likod nito? Halika, buksan natin ang istorya ng isang napakalaking pangako nauwi sa kabiguan. Okay, para malinaw, hindi mo to makikita bilang isang hiwalay na item sa bill mo. Isa itong gastos na ipinasa lang sa ating lahat dahil sa malaking pagkabigo ng isang kumpanya, ang Solar Philippines. Dito nagsimula ang lahat. Sa isang napakalaking pangako ng solar energy mula sa kumpanya na pagmamay-ari ni Leandro Leviste. Tingnan niyo to. Grabe. Para magka-ideya kayo kung gaano kalaki yan, kinontrol ng Solar Philippines ang 60 hanggang 64% ng lahat ng kontrata para sa renewable energy. Sa madaling salita, halos sinolo na nila ang buong solar industry sa bansa. At dito na nagiging critical ang usapan. Dahil sa laki ng pangako nila, umasa ang gobyerno sa 12,000 megawatts na yan para planuhin ang supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas. Yan ang naging pundasyon ng mga plano nila para sa ating lahat. At hindi biro yung nawala sa atin. Sabi nga mismo ni Energy Secretary Sharon Garin, kung natuloy lang sana ang mga proyekto, posibleng bumaba ang generation cost mula 4 hanggang 5 piso, pababa sa 2 piso kada kilowatt hour. Isipin nyo yung laki ng matitipid sana natin. Pero yun na nga, ang salitang sana. Kasi yung dambuhalang pangako, bigla na lang naglaho na parang bula. Paano nangyari na yung libu-libong megawatts na inaasahan natin ay naging halos wala? Alam nyo, hindi ito nangyari overnight. Kitang-kita sa timeline. Simula pa lang noong 2019, nag-i-issue na ng mga babala ang DOE. Pero wala. Pagdating ng final deadline noong 2025, wala pa ring nangyari. Kaya ayon, noong January 2026, kinansela na ng DOE ang mga kontrata. At eto na yung resulta. Sa 12,000 megawatts na ipinangako, ang na-deliver lang nila, 11 megawatts. Grabe! Katumbas yan ng 0.09%. Ni 1% hindi umabot, halos wala talaga. So anong nangyari? Nagkaroon ng malaking butas sa supply ng kuryente. Dahil dyan, napilitan ng gobyerno na maghanap ng kapalit, yung tinatawag na emergency power. At kadalasan, mas mahal yan, tulad ng galing sa coal at diesel. At ang tanong, sino ang nagbayad para dyan? Tama, tayong mga consumer. Siyempre, para maging balanse, kailangan nating pakinggan ang kabilang panig. Ano ba ang mga depensa ni Leviste laban sa mga aksyon ng Department of Energy? Unang depensa, wala na raw siyang kontrol dahil naibenta na niya ang kumpanya. Parang hands-off na. Pero ang sagot naman ng DOE, teka muna, siya raw ang kumuha ng original na kontrata, kumita siya sa pagbenta, at konektado pa rin siya sa parent company. Pangalawang depensa, nahirapan daw sila sa mga permit. Pero ang balik tanong ng DOE, bakit sila nanahimik ng ilang taon at hindi man lang sumagot sa mga sulat at balala na ipinapadala sa kanila? At yung huling depensa, biktima raw siya ng pamumulitika. Pero ang simpleng sagot ng DOE, tingnan lang daw ang timeline. Ang mga babala sa kanila ay nagsimula pa noong 2019, ilang taon bago pa man ang kanyang expose. So hindi raw ito bigla ang atake. Dito na tayo sa pinaka-kontrobersyal na tanong. Ang ganitong kalaking kabiguan ba ay maituturing na economic sabotage? Suriin natin ang mga argumento. Ayon sa ilang argumento, dahil sa laki ng epekto nito sa sistema, yung parang paggamit sa kontrata ng gobyerno para kumita at ang pagsira sa energy security ng bansa, maaari raw itong ituring na economic sabotage. Para mas madaling intindihin, ito yung parang domino effect. Una, minopolyo nila yung mga kontrata. Pangalawa, walang na-deliver. Pangatlo, nagkaroon ng kakulangan na pinunuan ng mas mahal na kuryente. Pang-apat, kumita pa rin sila sa pagbenta ng subsidiary. At panglima, sino ang sumalo sa mas mataas na singil? Ang publiko. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, balik tayo sa pinakamahalagang tanong. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sino ba talaga ang nagbabayad ng lahat ng ito? Kasi yung 400 pesos, para hindi lang siya numero, tingnan natin ang tunay na epekto.
Para sa isang minimum wage earner, halos isang araw na sahod na yan. Para sa isang pamilya na kumikita ng 20,000 pesos kada buwan, 2% na yan ng buong kita nila. Malaking bagay yan, hindi ba? Dahil sa lahat ng ito, humaharap ngayong si Leviste sa mga seryosong parusa mula sa bilyong-bilyong multa, posibleng kasong kriminal hanggang sa pagbawi ng kanyang prangkisa. At ito ang pinakamasakit na katotohanan. Ang bayarin para sa mga napong pangako ay hindi sa mga opisina ng malalaking kumpanya naniningil. Ito ay sa bawat bill na dumarating sa ating mga bahay. Kaya iiwan namin sa inyo ang tanong na ito. Kapag ang isang pangako ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ito ay nasira, sino nga ba ang dapat magbayad ng presyo?